Bulacan, subong nga Martes. Duha ka grupo sang mga pamatanon sa uton nagrambol, pila ka residente nag-intrapas sa kinagamo. Negrense OFW ginmaltrato sang iya amo sa Saudi Arabia na rescue matapos makapalagyo. Kulintas nga nagabalor sang 60,000 pesos gin-snatch sang lalaki sa nagabantay sang Tiangge sa Banga Aklan. Nagatambak nga basura sa barangay Bata, Bacolod City, ginareklamo bangod sang baho. Pila ka estudyante nagkalalipong sa isa ka bulutuan sa Amindan, Capiz matapos nag-away ang duha ka estudyante. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man Jurt sa nagapanguna ka balita. Kunintas ang nagabantay sa Tiangge sa Banga Aklan, ginsna. Suspect nagpakuno-kuno nga customer. Insidente nahulikam. Si John Salam ay nagaratsada nga balita. Mga alas 9 kapon sang aga sa nagdulog ang isa ka motorsiklo sa Tiangge sa barangay Humarap, Banga Aklan. Sakay sini ang duha ka lalaki nga nagpakuno-kuno nga customer. Ang angkas ang nagbakal sang dulsi. Sa kuha sang CCTV camera ginatudlo pa sini ang dulsi nga malapit sa bintana sang Tiangge sa tag-iya nga si Louie. Sa nagduko na si Louie para pangitaon ng dulsi, ginpasulod sang sospek ang iya kamot kag ginsabnet ang kulita sa liog sini. Hinabnot na sumakay agi mo sa motor ag umarangkada sanda kani bumalik man ako ya pa kuan suminggit ako sa unga nga manakaw makon tapos hinabol na motor pero ilang butang minutes pero lipas. Nagabaloros ang 60,000 pesos ang kulintas. Remembrance pa kung tani inis ang biktima sa iya pag-obra bilang isa ka OFW sa sulod sang 38 ka tuig. Padulong sa bahin sang barangay poblasyon ang mga sospek. Padayon pang pagpangita sa mga pulis ang CCTV footages para matubod ang mga sospek. Ang problema natin sir, hindi lahat ng angle nakikita. So hindi pa talaga namin mahanap sir kung saan banda siya nag-iktit specifically. Pagbanta sang kapulisan kag sang biktima, yara sa 30 anyos ang sospek kag maniwang ang paglawason. Posible nga hindi taga-aklan ang mga sospek. Anang tuno parang bukong tataklanon eh. May tuno na parang hilonggo. Tignan din natin yan na angle sir na hindi sila taga dito. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala, Anaga, Ratsada. Babayi nga OFW nga taga Isabela Negros Occidental na rescue. Ginapahaya, ginmaltrato sa iyang amo sa Saudi Arabia. Sa Irin Pedrezo may nagratsada nga balita. Enero 2023, nagpasimpalad sa Riyadh, Saudi Arabia ang 46 anyos nga si Maria Eva Abastillas agud magtrabaho para sa pamilya. Nabilin sa iyabana sa Isabela Negros Occidental ang tatlo nila ka mga anak. Apang hindi makapati si Raymond sa nadangatan sa iya asawa sa kamot sang iya amo. Base sa impormasyon nga ginpalabot sang embahada kay Raymond, nagpalagyo si Eva sa iya amo bangod hindi na ini makaagwanta. Isang katapusan na nawag sa akon sa March niyo na hindi na siya kagwanta o sa KDBO na sabi hindi ako makuntang mamang madam nila kuntang sa May nakakita kay Eva nga isa man ka OFW kag gin-post ini sa social media. Diri na kag na-rescue siya sa embahada kag napabalo sa iya manghimata ang iya sitwasyon. Wait kong gaon ginapliso ko yung gainom na sa tubig mo ko dudo ginasakit ko kay dabo lagog sa likod. Sa uli nga pagpakigangot sa Peso Isabela sa embahada, yara na sa maayo nga kahimtangan si Eva kag natalana nga magpauli sa Pilipinas. Gina-process na subong sang Department of Migrant Workers ang yan na papulit sa Negros tas ng Banwa naman dahil ng masugat siya. Magahatag ang provincial government sang bulig pinansyal sa manghimata sang OFW. What's important is that there's already action by the national government to bring her back here in Negros Occidental, and when she is back here, then we will address the situation. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada!
Duha ka grupo sa mga pamatanon nagrambol sa Uton, Iloilo. Pila ka residente nag-intra pa sa gamo. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Matapos ang mainit nga bayluhan na 1 punto sa basketball game, disuganay kaghanaay sang inumol ang nangin kasugpon sa tunga sang pila ka mga kalalakihan. Natabong insidente sa barangay poblasyon sa Uton Domingo sa gabi. Kung hindi patungod sa pila ka mga residente nga nagpatunga, posible nagdako gid ang gamo. Sino sa nakasaksi nagsugod ng gamo sa tunga sang duwa ka sulterito nga nag-initay samtang nagahampang sang basketball antes pa man nagsugod ang hampang sang liga. Sang natapos ng hampang, dito na kuno nag-abot ang rest box ang isa sa mga bata. Dito nagsugod ang tapos after tong unang commotion, pagsunod ang cousin sang siguro amot parentina or niya or friend niya sang na-involved ang nasumbagan niya una. Di mangkot na tong nagsumbag karon nagdampig ron dayon ang mga Matapos ang insidente, ginpatawag sa barangay ang magtimbang nga bahin. Dito na hibaluan nga paryentihan ay kagabyan ay mangali ang duwa ka kampo. Nag-okayay magkahapon nag-handshake man sila. Nagapadayon pa ang liga sa barangay. Gani panawagan sang barangay officials. Sa mga ginikanan nga kun ara man kamo sikyaran nyo ng inyong kabataan. Kag kun hampang lang sportsmanship lang. Upod kay Hasi Sharto, John Sala, Anaga, Ratsada. Nagatambak kag nagalaptak nga mga basura sa barangay Bata kag Vista Alegre ginareklamo sa mga residente. Yaring nagratsada nga balita. Ginalangawan kag tuman kabaho ang ini nga mga tinumpo nga mga basura sa barangay Bata, Bacolod City. Apisar ginatawag nga purok masinadyahon. Wala kuno nalipay ang mga residente sa kahigko kag kabaho sang palibot. Higko gid ginapadaw pa nila kag kwaon. Nang dapat siya nang tindog gid pirmi. Tindog gid pirmi kada dapat kada tindog gid, di ba? Kailangan tuloko no. Ginahimos sa pila ka mga residente apang hindi gihapon malikawan nga maglapta ang mga basura kag kun kaysa nagalabot pa sa tunga sang dalan. Depensa sa mga nagahakot sa idalom sang kontraktor, regular ang schedule sa koleksyon sang basura sa lugar. Law ginakwa galing pag-linamon ginabuya naman kag ginaukay ka mga kwan ka mga adik bala sa raw. Para pa ido ka tao man nga pang ngabuhi man sa basura. Ang gaboy di hindi man kita nga taga-bata lang. Sa barangay Vista Alegre, talalupang doon nga may dako nga container nga bulatangan sa basura apang wala ini ginasapak. Ang mga basura dili gihapon ginalapta sa kilid sang dalan. Kay kataas sabi sir, dapat may hagdan na kay para kung magpilak sila masaka sila. Mga tao tamaran magpasyot sa basulod. Tapos mas maayo tani kung pabutangan nila bantay kay para may masaway. Ginathag sa LGU nga nakasaad sa Memorandum of Agreement sa tuwa sa LGU, kontraktor kag barangay nga may katungdanan sila sa pag-maintain kag pagbantay sa trash containers kung na-turnover na. Nabutang dira nga ang barangay will be the one to take care in monitoring and maintaining cleanliness sa area sang garbage bin. And when it's full or about to be filled up, sila man mismo ma-report. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, ang naga. Ratsada! Sa iban pang balita, pila ka pasahero halin kag padulong sa Buena Vista, Guimaras, apektado bangod sa pila ka sakayan nga wala nagabiyahe. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita, live sa Parola Wharf, Iloilo City. Zen? Jerk na budlayan ang pila ka mga pasahero nga nagabiyahe Buena Vista, Guimaras, Iloilo and vice versa. Bangod kulang ang sakayan nga nag-ooperate ilabi na kung peak hours. Natalupang dansang pila ka pasahero sa Buena Vista, Guimaras ang malaba nga pila sa pagsakay sa fiber boat sa pagtabok sa Iloilo City ilabi na kung aga. Inibangod 4 lang ka unit sang fiber boat sang Bamosa Marine Transport Corporation ang nagabiyahe halin Iloilo City, Buena Vista, Guimaras and vice versa. Apektado ang mga estudyante pati na ang mga nagatrabaho sa syudad. Pero ko gatabok so gud siya budlay siya kag halos 1 hour sobra 1 hour nga amon hulat sa fiber nga mag-abot tapos pag-abot dere pilahay naman Kung gadali kapadili mo nga kuan pen pag eskwela ka didto
kaopisina ka. Sunod sa dispatchers ng Bamosa, 4 lang kasakayan ang nagabiyahe subong, bangod nag-expire ang papeles sang 4 ka vessel. Ini ang rason sa malaba nga pila sa pantalan. Wala pa kuno makumpleto sa korporasyon ang mga dokumento nga kinahanglanon sang Maritime Industry Authority 6. Iban la pa ila mga papeles kabot ma'am, nga expire pa bla. Mga mo pa las la kabiyahe pa. Lakip sa ginapasumiter ang as-built plan, damage control plan, damage stability calculation booklet, kag iban pa. Natabuan nga pagpa-dry dock sa mga vessel. Nagdungan man ang pag-expire sa ilang mga safety certificate. Ang main reason na may for compliance pa sila sa major deficiencies nila after sa dry docking na kinanglan nila i-submit. Jerk, ginapanuginan sa Marina 6 ang mga operator nga hindi napaghulaton ang expiration antes magproseso sa mga dokumento agad hindi maapektuhan ang ilang operasyon. Jerk? Madamogin nga salamat Zen Kilantang Sasa. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, nagdugok ang mga ginikanan ka guardian sa Mindan National High School matapos maglapta ang impormasyon nga may nagkalalipong nga mga estudyante. Base sa impormasyon, inibang nubo sa 20 ka estudyante ang nalipong matapos may nag-away nga duha ka estudyante kainan sang aga. Gilayon man ginsuspender ang klase kag ginpahanugutan nga makapauli ang mga estudyante. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nagpanik ang pila ka mga kabataan gani may mga naglain ang pamatyag. Ginpanginwala man sa kapulisan ang unang nga nagwa nga impormasyon nga may bunanay nga natabo. Yara na sa estable nga kondisyon ang kabataan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa ginhalinan sang away sang duha ka estudyante. Ano po sila? So far, control naman yung suspend na ng ganyan klase. Everything's under control, no? Considering ato mga LGU officials sa Mindan, kita nag-respond dito, ang ato na school head, ang ato mga LRP officers, ang ato DRR. We are expecting na sa incident report anytime from now, ma'am. Ginbawian sa kabuhi ang 48 anyos nga managpangisda sa naigos ang kilat sa tunga sang lawod sang banwa sa Ibi Magalona. Sunod sa kapulisan, mamunog ang ulan sa nagpalawod ang biktima. Hinali nga nagkilat kag naigo ini. Nakaagom ini sa mga pila sa ulo. Gindala pa sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Malakas po talaga yung ulan nung araw po na yun. Sa bandang ulog yung injury po nung biktima natin. Paalala po sa mga kabayan dito, lalo po yung mga mangingisdan, iwasan muna po yung pagpalaot. Mga kapusugin buyagyag sang anay COA State Auditor nga si Roderick Wamil nga wala sang supporting documents sa paggasto sang 112.5 million pesos nga confidential funds sa Department of Education sa 2023. Apang ang liquidation report sa permado ni Vice President Sara Duterte nga sadto amo ang DepEd Secretary. Bisan ang 129 million pesos confidential funds payments sang OVP pulang man kuno sa documentary evidence. Ini ang naging diskusyon sa pagpadayon sa direct examination sa prosekusyon sa ika-12 nga adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sa cross-examination naman, nagtuhaw nga hindi lang si Duterte ang nagbaton sa confidential funds, kundi pati si anay Vice President Jejo Marbina isang 2014. Magapadayon ng impeachment trial buwas. Maglunwas kay Wamil, isa pagid ka auditor sang COA kag isa ka personnel sang Kamara ang natalana nga iga-presentar sang prosecution panel. Kapuso daw naman ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa Mubadala DC Open 2026 sa Amerika. Nakuha ni Ayala ang tournament title matapos gilutos ang world number 3 kag top seed sa torneo nga si Jessica Pegula. Nakuha sa American Tennis Ace ang opening set sa score nga 4-6. Ginuntat ang hampang sa tunga-tunga sa second set. Bangod sa malayit tiyempo. Sa gipadayon, thrilling ang match sa second set nga gindaog ni Ayala sa score nga 6-4. Sa deciding set, nag-dominate sa Ayala score nga 6-love. Makita ang kalipay kay excitement ni Ayala
Ayala bilang pinakaunang Pilipino nga nagdaog sa WTA Tour Singles. Nagpasalamat siya sa suporta sa mga fans sa bugos sa kalibutan. Lakip ang mga Pinoy on court sa Washington, D.C. kag Team Puyat diri sa Pilipinas. Mga kapuso, padayon pa nga ginatumod sang kapulisan ang mga responsable sa pagtiro patay sa 49 anyos nga si Danilo Agua sa barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City, Sabado sang kaagahon. Truck driver ang biktima kag tumandok sang Miagaw, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan na ginom-inom ini upod ang iya katrabaho sa sulod sang ginaparadahan nila nga truck. Nakaangkon si Danilo sang duha ka pila sa ulo kag isa sa abaga. Na-recover sa crime scene ang 12 ka basiyo sang ginapatihan kalibre 40 kag 45 caliber. Ginapadalman pa sang kapulisan ang motibo sa krimen. May mga persons of interest na sila nga ginaimbestigaran. Itong victim, siya lang po yung naiwan doon sa lamesa. All the rest, nagsitulog na sa kanilang mga barracks. Then, after a while, nagsulod ang gunman, ang suspect natin at gintiro. Mga puso, naging LPA kung low pressure area na lang ang Baguio Luis. Pero may isa pa kabagong LPA nga nagaporma sa sulod sang Paracord Philippine Area of Responsibility. Ang LPA nga una nga Baguio Luis nag-dissipate o kung naturaw na suno sa pag-asa. Pero ang ikaduha nga LPA ang ulihin nakita sa kalayoon nga 190 kilometers na katungdan sang Baknotan, La Union. May chance ini mangin bagyo sa masunod nga inoras kung madayon pagkatawgon ini nga Bagyo Maymay. Padayon man nga ginamonitor ang Typhoon Dolphin sa Guasang Par. Sunod sa pag-asa, nagapabili ng chance ini nga magsulod sa par. Pero asa lang sa northern portion kag wala sa chance nga maglandfall sa Pilipinas. Posible, mas mabaskugon sang Typhoon Dolphin ang habagat nga magapaulan man sa iban nga bahin sa pungsod. Kaupod ang epekto sang malayong tiyempo sa West Philippine Sea. Sa datos sa Metro Weather, may lapta-lapta ang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, dead on the spot kag may anong kaigos ang pagkatiro ang 58 anyos nga lalaki nga si alias Florentino. Nagluntad ang insidente sa barangay Baladhay, San Remigio, Antique, Lunes ang aga. Sa investigasyon sa kapulisan, padulhog ang biktima halin sa ilabalay sa barangay General Luna. Posible, ginsundan ini sang duha ka suspect kag ginluthang. Na-recover sa crime scene ang 38 caliber revolver nga ginapatihan iya sa biktima. May mga basiyo man sang 45 caliber nga amo ang gingamit sa pagtiro sa biktima. Pagtimalos, ang ginalantang motibo sa pagpatay bangod may mga kaso man nga murder kag homicide ang biktima. Wala sang plano magpasakas ng reklamong himata sa biktima. Membro niya sir sa mga cattle rustler ang buwing pang atong biktima. Mga cattle rustler sir ang kanakaw wala sa mga karbaw baka diri sa area. Kapuso, pila naman ka mga residente sa Barangay 39, Bacol City nagareklamo sa pagkadula sa steel railing sa Lupit Bridge. Sa Irene Pedrezo, may nagratsa ng balita. Nagaserbe nga baral o kung proteksyon sa mga nagalabay nga mga residente kag motorista ang steel railing sa Lupit Bridge sa Barangay 39, Bacolod City. Apang talalupang doon, nga ilisipon na lang ang nabilin nga steel railings. Gani ang mga nagalabay, nagahinay-hinay na lang. Posible sino sa pila ka mga residente nga amat-amat nga ginpangkawat ang railings. Nigad pa na nga bulan, ma'am. Nagligad na nga bulan? Piling nyo ginamat-amat na nila? Namat-amat ang oro kayo. Wala naman bilhin, ma'am. Namat-amat gitu eh. So kumatsyag yung ginano na nila, sir? Pinapakilo, ma'am eh. Gin-report na sang barangay sa otoridad kay sa LGU ang pagpangawat. Actually, natinguan man namon nga bantayan, galing hindi gid madakpan. Kani gugtas ako na sila. Bungod sa reklamo sang barangay, natala na nga kaihon sa LGU ang proyekto kag pang-islan sang bag-o kag mas mapag-on nga railings. Pa-repair lagi na iba niya kadako gid bala. Actually, amo na nasubong ang mga bridge sa may mga steel railings niya na ka-city project. Upod kay Harold Eka, Eileen Pedreso ang naga. Ratsada.
Mamuso ihari na mga dapat bantayan sa The Master Cutter. Anong balang obrahon ni Martina para hindi madalahig sa kaso? Mapati bala si Atoy sa investigasyon sa kapulisan? Bantayan ang inang Mike Sena karon sa Jimmy Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang, effortless ang acting ni Leila kag Martin para sa misyon sa Task Force Firewall. Pero masarangan bala ni Isa nga batuan ang nabatsyagan nga pagpangimon? Bantayan ang dugang pang Mike Sena 8:50 p.m. sa Jimmy Prime. Na-rescue sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ang duha ka aklanon nga manog pangisda nga gin-report nga missing matapos magpangisda sa kadagatan sakop sang Ibisan Capiz. Ang duha ang tumandok sang bata na clan sa search and rescue operation. Nakita na mga ini nga nagapalutaw-lutaw sa kadagatan sakop sa Sapian Capiz. Ginapahayag nga naguba ang motor sa sakayan sang duha gani sila naalangan. Matapos makumpirmar nga yara sa maayo nga kahimtangan ng duha, sila ang ginpapauliman. Iga-relieve bilang hepe sang Oton Municipal Police Station si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ini ang kaangon sa tuyo nga pagpalagyo sang isa ka person under police custody sang Hulyo 15 samtang hanang nga ipaydalom sa medical examination sa Rural Health Unit sa Banwa. Ginpahayag ni Brigadier General Randolph Tuanyo nga natapos na ang investigasyon sang IPPO kag ginrekomendar ang pag-relieve kay Solis bilang kabahin sa command responsibility. Pasagaan man sang kaso kriminal kag administratibo ang mga pulis nga nagbantay sa POPC. Totally gutted ang isa ka balay matapos ginaligar ginsunog sang isa ka 47 anyos nga padre de pamilya sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Sa investigasyon sang BFP, may hindi pagintindihanay sa tunga sang bana nga si alias Ron kag asawa sini. Base sa payag sang ilang mga bata sa investigador, nag-inom si Ron kag sang nahubog na, nagbaisay sila sang iya asawa bangod sa pagpangimon. Nagkuha ko nini sang gasolina kag ginsindihan ng ilabalay. Apang ginpanginwala sini ang alegasyon sang gindakop na sang kapulisan. Mga kapuso, nakapauli na sa Pilipinas ang 3 ka Ilonggo seafarers nga nakaluwas sa airstrike sa Black Sea sakop sang Ukraine sang Hulyo. Base sa isa ka opisyal sang Overseas Workers Welfare Administration 6, Hulyo 31 kag Agosto 1 nagabot ang mga ini sa Pilipinas. Ginpaydalom sila sang manning agency sa medical check-up kag psychological test. Pagkatapos ini, makapauli na sila sa ilatag sa kalugar. Taga Dingle, Miagao kag Iloilo City ang mga Ilonggo seafarer. Mga kapusugin kilala sa damlaglang sang DENR Western Visayas ang Community Environment and Natural Resources Office sang Gimbal kag ang Provincial Environment and Natural Resources Office Capiz bilang mga best performing Lawin Patrol teams sa riyon. Ang Lawin Patrollers ang nagamonitor sa mga pamahaw sa kagulangan kag nagaproteher sa palibot. Ini ang ilang ginahimo pinaagi sa Lawin Forest and Biodiversity Protection System. Sa sining sistema, ang mga forest patroller ang nagagamit sang smartphones nga may specialized applications. Diri gina-record sang ila ruta sa Global Positioning System. Sa pagpatigayon sa ila trabaho, ang patroller sa nagapangatubang sang hindi mapaktan nga tiyempo, peligrosong alagyan kag malawi nga inora sa mga maligwin nga lugar. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, kay i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga mga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati man sa aton mga kapuso abroad. Ako si Eden Priatos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa to, tubtub sumong, matutod niya serbisyo gidla. Tubtub buwas, ululupod gyapon kita tanan sa pag Ratsada!